Kung may illegal drug cronies, solar crony, at water crony noon si Dingongyo, mayroon din siyang kilala o mas tamang sabihing notorious na gambling crony. At yan ay ang Filipino-Chinese gambling lord na si Atong Ang. Hindi ko hininto kasi kailangan ng pera sa isabong ng gobyerno. I make it public now. It's 640 million a month. And in a year's time, it's billion plus. Kilalang magkadikit si Ang at ang dating Pangulo na di umano'y nagbenta ng West Philippine Sea sa China. In fact, ilang beses pang ipinagtanggol at pinabango ni Dingongyo si Atong Ang. Kumbaga, si Duterte ang nag-legitimize sa kanyang gambling crony. Kinumpirma ni Pangulong Rodrigo Duterte na humingi siya ng tulong sa gambling consultant na si Charlie Atong Ang para linisin ang hanay ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Ito si Atong, I was hearing, pinahawag ko yan siya. Sinabi ko, Atong, ikaw ang number 1 na gambler dito sa Davao. Hawak mo lahat, huwag tayong magbulan. Pumunta ka doon sa PCUSO, pintuin mo yung lahat ng illegal at tulungan mo ang gobyerno. At dahil dito, kumukubra raw ng mahigit 1 bilyong piso kada araw sa gambling bets si Atong Ang o umaabot sa halos 60 bilyong piso kada buwan. Kaya siguro sanggang dikit sila ni Dingongyo. Siguro may ituturing natin na number 1 most wanted sa buong Pilipinas ngayon. He is accused of killing maybe about 100 missing Sabongeros. Inaakusahan ngayon at most wanted si Atong Ang sa pagkamatay ng mahigit 100 Sabongero. He is considered armed and dangerous. Kahit sabihin na na-cancel ang kanyang firearms, si Atong po ay bumibiyahe nang hindi kumukulang ng 20 ang bodyguard lagi. Ang pagkakaso kay Atong Ang ay sinimulan ng former Justice Secretary na ngayoy Ombudsman na si Boying Remulla. Sa kanyang radio program kahapon, ikinwento ni Remulla na isa raw ito sa pinakamahirap na kasong nahawakan niya sa DOJ dahil big fish ang gambling lord na crony ni Duterte. Imagine, itong warrant of arrest kay Atong Ang, 43 months. New trabaho. 43 months Ito, yan. hindi naman. Wala nang nandun ka pa sa DOJ, no? Sa DOJ Upo pa lang, tinitira mo na yan, di ba? Pagka-upo ko sa BBM administration, that's the first day, sinimulan natin yan, ang hirap kaya ng pinagdaanan At namin. ito, Ombudsman, hindi dahil sa kasama ka namin dito, ha? Oh. Yung kasong yan, walang halos gustong gumalaw. Walang Kasi hindi natatakot at andap. Hindi lang yun. Tsaka ginawa nilang laro-laro lang sa Senate. Hindi lang yun. Yung kaso na yan, nagkaroon na ng ano yan eh. Umikot na yan eh. Sa totoo lang, cold case na nga ito. Hindi, Cold case siya. Cold case na nga ito. Nung nangyari yan sa Senate na ano sila, nagkaroon ng impormasyon na hindi kompleto yung report. At yung mga yun sinapatidongan, nakulong pa yan eh. Oo. At ito lang. Diyan nagsimula yan. Kaya ako, ang talagang pasasalamat ko dyan, si General Eli Cruz. Oo. CIDG nung nakuha yung ebidensya, sila pati doon. Magaling din yan, tsaka mabait Hindi, din kaya nga eh. Eli. Nung pumasok si Eli, doon nagkaroon ng continuity yung kaso. Kasi wala na yan. Wala na. Tapos kasi, nag-away na sila patidokan. Hindi na siya, parang gusto na siyang Bitawan. Oo, gusto siyang Alam mo na yun. Alam mo na yun. Gusto nang gilitin. Gusto nung medyo mag-relax ka ng permanente. Oo. Permanent retirement. Kaya umabot sa akin yan eh. Pero ang hirap kaya na in fact, yung mga nakakausap na Taon ang pinagdaanan nito. 43 months. Walang gusto humawak wala yan. ombudsman, nangingimi dahil ho sa laki ng mga personalidad na involved. Ito hindi naman sa dahil kasama natin si ombudsman, ha. Pero ayaw talaga nilang gawin niya. Makikita niyo noon, halos pinatulog yung kasong yan dyan eh. Di ba? Hindi, tanggalin mo yung halos. Talagang Hindi, pinatulog. ang nag-umpisa doon, naalala ko, ombudsman, ang hirap na hirap noon is yung pagkalap talaga ng ebidensya. Ang hirap. Kasi bubuin mo from Para scratch. mabuo lang yung storya. Cold case no? Cold case ito eh. Ang bigat niya. Ito lang ombudsman ang tanong ko. Kasi tatlo yan eh. Yung kaso sa Lipa, yung kaso Tatlo ba? sa Laguna, Santa Cruz. na parehong finailan. Diba? Ito yung finailan. Tatlong kaso? Ito yung finailan. Lipa, At ito Santa yung Cruz. Salano. pero may San isa Pablo. Hindi, may isang naiiwan, yung Manila. So yun lang sana, huwag maiwan yung Manila case na yun. Kasi tatlo yan eh. Di pag hindi na discharge si Patidongan doon sa third case. Hindi discharge siya ron. Di ba? Di ba, Pero hindi ba? doon na rin papunta. Yung Manila, ito yung may video pa, di ba?
Hindi ko alam Hindi, basta. At saka state witness na nga siya eh. Doon siya naging state witness. Basta yun na sana hindi maiwan yung Manila case. Hindi maiwan niya. Yun. Di yun eh. Kasi Nandito pag naiwan yun, madidisgrasya si Bagyo. Makikita mo rin eh, no? Paano? Pakonti ng pakonti yung mga lumalapit sa amin na pamilya. Kasi inareglo na inareglo. Pero Yan bang isa? Naging challenge pero yan. ano bang principle dito? Parents patriae. Ito po ay responsibilidad na ng Estado. Estado. Tama. Hindi na po ito private crime. People na to eh. This is already public interest. Kaya kahit umareglo sa ibang tao yan, ang The aming mistake trabaho, will magkaroon continue. pa rin ng hustisya. Kasi pag hindi namin ginawa ang hustisya, magtutuloy-tuloy ang kalokohan yan. Papatay ng tao yan, walang tigil.